So ma'am, possible kaya na may tumutulong kay Mayor Buo na makapagtago para makaiwas sa pag-aresto? At just in case, ano po yung liability ng sino mang tutulong sa kanya na magtago? Mas-serva ng warrant of arrest dahil hindi mahanap, then of course, posible na may mga magtatago sa kanya o nagtatago sa kanya. At kung ganoon, posibleng matanong din sa kanila kung hindi ba sila guilty ng obstruction of justice. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa kinaroroonan ng suspended mayor na si Alice Goo at ng 6 na iba pa na merong arrest order sa Senado. Wala ng Alice Goo na sisipot sa Senate hearing at mahuhuli sa arrest order na iniutos ng Senado kina suspended mayor ng Bamban na si Alice Goo at ang 6 na iba pa na nahaharap sa mga kasong kriminal, civil, administrative at AMLA kaugnay sa operasyon ng illegal na pogo at bilyon-bilyon na transaksyon sa account ni Alice Goo. Dahil posibleng nakatakas na sila sa ibang bansa. Kahit si Senator Win Gatchalian ay naniniwala na posibleng naka-eskapo si Alice Goo gamit ang kanyang Chinese passport kaya imposibleng maharang siya sa Bureau of Immigration kahit may utos na ang korte ng lookout order kina Goo at mga kapatid nito sa mga magulang nito pati na rin sa dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan na patuloy pa ring pinaghahanap ng Office of the Senate Sergeant at Arms or ORSAA. Marami namang mga netizens ang nadismaya sa nangyayaring pagtatago o pagtakas ni Goo dahil di umano sa maluwag at mabagal na aksyon ng mga kinauukulan para bantayan ng husto ang mga sangkot upang hindi makakalusot. Dahil din sa matibay na mga ebidensya laban sa kanila kaugnay sa iligal na operasyon ng Pogo at sa pagkukunwari ni Goo na Pilipino na naihalal pa sa bayan ng Bamban bilang alkalde. Sa July 29 naman, nakaschedule ang susunod na pagdinig at ayon sa abogado ni Goo na si Stephen David ay sinusubukan di umano niyang pinapakiusapan si Alice Goo na humarap na sa Senado. Subalit hindi din di umano niya ito mapipilit dahil daw sa labis na trauma na naranasan ngayon. Ito'y ayon sa pahayag ni David na ayon sa mga netizens ay imposibleng makakadalo pa ito kung tuluyan na itong nakatakas. Haharap din ang accountant ni Goo na sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Senado. Si Dennis Cunanan naman, ayon sa kanyang abogado, ay susubukan din niyang dadalo sa Senate hearing sa 29. Samantala, pinag-aaralan din ng komite kung iimbitahan din nila si Michael Yang, dating economic advisor ng Pangulong Duterte dahil sa panibagong nadiskubre ni Senator Hontiveros na may direkta di umano itong transaksyon sa Bauful Land at sa Pogo kasama si Alice Goo bilang incorporator. Samantala sa kaugnay naman na balita ay humingi ng dagdag seguridad sina Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Hontiveros sa Pasay PNP at kay Senate President Francis Escudero kaugnay di umano sa natatanggap na banta sa kanilang kaligtasan dahil sa mga lumalabas na balita sa ngayon na sila ay tinatarget ngayon ng mga sindikato kaugnay sa pag-iimbestiga nila sa illegal na Pogo operation. Hindi di umano ito nakapagtataka ayon kay Gatchalian lalo na at malaking sindikato ang kanilang binangga. Kaya doble di umano ang kanilang pag-iingat sa ngayon dahil sa natatanggap na balita kaugnay sa pagbabanta sa kanilang buhay. Nag-iingat na rin kami. Oo, siyempre. Humingi ako ng dagdag security kay Senate President Escudero para lang mag-ingat. Otoridad. Pero yung Alice in Wonderland, yung sungaling na si Alice in Wonderland, nawawala. Nako, mabuti pa, kumustahin nga natin ang mga update na yan. Mula dito kay Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senator Sherwin. Good morning, George. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa magpapaunlak, Senator. Nagpadala po isinilbi po mga warrant of arrest ng inyo pong Senado, Senator Sherwin. Wala naman po, hindi naman po nakita yung mga main anchor nung mga pangyayari dyan sa Pogo at sa Bamban, Senator. Well, George, obviously na nagtatago sila, itong mga taong to, dahil buong bayan, buong bansa alam na merong arrest order na para sa kanila. Particularly si Go Huaping aka Alice Goo at ang kanyang mga kapatid. Pero hanggat ngayon hindi sila mahanap sa mga registered addresses nila. Kausap ko kahapon yung aming security office at na-serve naman yung mga arrest order kaso lang nga walang mga tao doon sa mga lugar nila.
Senator, marami po ang nagsasabi, naglalabas na ng haka-haka ngayon na wala na raw sa bansa, posibleng wala na raw sa bansa at nag-backdoor exit itong sina Gu Huaping. Hindi sila makakadaan ng ating mga airports dahil mayroon ng hold departure order. Dahil nga dito sa arrest order, pinalitan yung status ng kanilang Bureau of Immigration status. At kaya ngayon, hindi sila makakaalis ng ating mga paliparan dahil nga meron ng hold departure order. Ngayon, yun sa backdoor, wala po akong impormasyon na ganyan. Mhm. Pati po pala yung mga kapatid, nagsasabi mga kapatid nitong si Alice, Senator Sherwin, nakasama sa mga pagpaparesto. Bukod po sa sinasabing pag-aabuso nila sa late registration scheme, ano po kaya ang mabigat nilang kasalanan? Bakit sila kinakailangan pa aresto? Una, dahil inibitahan sila ilang beses para dumalo sa pagdinig at para magbigay linaw sa mga pangyayari, itong mga kapatid niya ay nasa registration rin ng mga korporasyon. Particularly si Sheila Guo, ang pangalan niya ay nasa ilan sa mga Guo-related family businesses. At isa sa mga gusto natin malaman ay yung mga relasyon at itong mga transaksyon nila. Lalo na lumabas na yung AMLAC report kung saan nagsasabi nga may money laundering involved, no, dito sa Pogo. Kaya inibitahan natin sila pero binaliwala nila yung imbitasyon. At pag binabaliwala po yung imbitasyon ng Senado, wala pong ibang paraan ng Senado kung hindi mag-issue ng arrest order. Mhm. Pero yun nga po, bagamat sinasabing member sila ng mga illegal corporation na ito, meron na rin po bang direktang makakapagpatunay na sila talagang hands-on din sa mga operasyon ng mga illegal pogo na ito, Senator? Yan ang aming gustong malaman dahil nga may pagdinig at Yes. dahil hindi nga sila pumupunta, hindi rin namin malaman kung ano ba yung kanilang partisipasyon. Yung mga ganitong pagdinig, ang importante ho dito ay marinig yung iyong panig at binibigyan ng pagkakataon yung mga resource person para magbigay ng kanilang nalalaman. Yan po ang talagang objective nitong pagdinig. Mabigyan ka ng pagkakataon na sabihin mo kung ano yung nalalaman mo at kung wala naman, masabi mo rin. Senator, may nakarating na rin ba sa inyo na itong pamilya daw nila Guo talagang mukhang ang kanilang tatay na isa sa mga malaking political figure sa Fujian daw, Politburo, nag-ooperate na para sila protektahan dito? May mga nakikita ko sa internet na ganyan, pero hindi ko ma-verify pa kung totoo yun o hindi. No? May mga ganyan na lumalabas sa internet. Kaso lang hindi natin malaman kung totoo yun o hindi. No? Dahil una-una na sa ibang bansa itong mga magulang ni Guo Huaping at hindi namin malaman kung sila po ay talagang ano po yung kanilang katayuan doon po sa China. Ito daw pong Dennis Cunanan na involved na rin dito sa isang mga dating scam na yata ito. Mukhang aatin din daw po sa hearing, Senator. Tama, ang dami siyang, kung malalaman natin, itong si Dennis Cunanan, hindi ito first time na nasangkot sa mga kontrobersiya. Talagang marami rin siyang mga kontrobersiya na yung pangalan niya lumalabas. Isa na nga dito yung PDAF scam, kung matatandaan natin. At hindi ko rin maintindihan dito sa taong to bakit hindi pa siya pumunta. 2 beses siyang inimbitahan. Kung wala siyang nalalaman, di sabihin niya wala siyang nalalaman. Pero 2 beses niyang inisnab ang Senado. At hindi naman pwedeng ganun dahil nga hindi magiging kumpleto yung aming pagdinig kung hindi pupunta yung mga resource persons. Kumusta po ba ang kalagayan din ng isang accountant ni Nancy Gamo? Accountant ito, malamang marami siya nalalaman talaga
Correct, patungkol sa tama. mga kaperahan nitong si Alice. Correct. Tama. At sinabi niya naman sa mga interview, isa yata sa inyong himpilan na interview siya. Opo, dito Kaya rin. nga sinasabi namin hindi siya makapunta sa hearing pero nagpapa-interview siya sa maraming radyo. At kaya napilitan ng Senado mag-issue ng arrest warrant. Pero so far okay naman siya at meron naman tayong full-time na doktor na nakatutok sa kanyang kalagayan. Mhm. Kasama po ba na isunomon, kasama na po ba nitong si Nancy yung mga dokumento na pwede niyang ipakita sa inyo? No, kasama na ho yan. At kaya nga ang payo namin sa kanya, magsabi lang ng totoo kung ano nalalaman niya. Dahil gusto rin natin malaman ng katotohanan. Ayun, yung pang isang ano doon. Tsaka ang vital din doon, kung sino ba talaga mga nakikinabang ngayon dito sa mga sinasabing yaman nitong si Guo. Oo, tama ho yan. At kaya nga tuloy-tuloy pa itong aming investigasyon dahil una yung AMLAC case kakalabas lang. At yan ay medyo makapal no yung kanilang i-final at hinihimay pa namin isa-isa itong AMLAC report. Yun hong mga abogado, yung law firm, definitely may imbitahan din po. Parang lumalabas po kasi na parang itinatago daw nila itong si Go Waping. Hindi ko lang alam kung ang papel na ginagampanan ng kanyang abogado dito sa paghahanap kay Go Huaping. Pero bilang abogado at bilang taga patupad ng batas, magandang payuhan niya yung kliyente niya na mag-surrender nilang voluntarily. No? Dahil ito namang arrest order ay parte ng ating proseso, parte ng kapangyarihan ng Senado at mas maganda imbes na magtago ay mag-surrender na lang para harapin itong mga katanungan. Yung pag ganitong pagtatago, isa lang ang ibig sabihin, guilty ka eh. Tama. Wala ka naman tinatago, pwede ka naman humarap. No? Tsaka hindi pa naman to korte na hahatulan ka. Ito ay para lang sagutin mo at bigyan ka ng pagkakataon na sagutin yung mga katanungan. Itutuloy nyo pa rin po ba ang pagdinig sa kabila nung sinasabing kaso na inilatag nila sa Korte Suprema para ipatigil ang mga pagdinig na ito ng Senado, Senator? Wala pa naman desisyon ang Korte Suprema at kung babasahin natin yung body language ng Korte Suprema, nag-iingat rin sila dahil nga meron tayong separation of powers between the legislative and judicial branches at meron sarili tayong mga papel na ginagampanan at yan ay hindi pinapakalaman ang isa't isa dahil nga sa mandato na ibinigay ng ating saligang batas. Siguro ang talagang primary concern dito ng Korte Suprema kung meron bang karapatang naapakan. Correct. Sa inyo po ba, Correct. may karapatan po ba kayo naapakan sa base sa inyong pagtingin? Di ho ba? Wala naman? Wala naman dahil ilang beses na kami nagkaroon ng pagdinig at hindi lang naman to ang first time na nag-i-issue ang Senado ng arrest order. Kung matatandaan natin, maraming nakukontempt, maraming nakukulong, maraming naaresto. Kaya ito ay normal procedure lang ng Senado, hindi ito bago at wala naman pinipiling tao. Ito po ay bahagi ng trabaho at bahagi ng mandato ng Senado. Yun. Ay nga po pala, uupo na ang inyong kaibigan, ang inyong katsokaran na si Senator Sani sa DepEd. Anong pong tingin nyo sa kanya magiging pamumuno sa Education Department? Senator? Napakagandang selection si Senator Sani at ngayon Secretary Angara na una pa man advokasya niya ay edukasyon, nanggaling yan sa kanyang ama, ipinagpatuloy niya at talagang hindi natin pwedeng tawaran yung kanyang karanasan at yung kanyang educational background. At dahil membro rin siya ng EDCOM, kung saan ako ay membro rin, alam niya na kung ano yung mga problemang dapat harapin. At meron na rin solusyon dahil sa EDCOM pinapag-usapan rin namin solusyon. Kaya ako, kampante ako at tiwala ako na marami siyang magagawang magaganda at maiayos niya kaagad yung problema natin sa sektor ng edukasyon.
bilang naging local chief executive din ng Valenzuela noon, Senator Sherwin, I believe marami ka rin may papayo sa kanya para masolusyonan ang mga challenges sa education, hands-on. Oo. Tama yan. At George, dahil magtutulungan kami, importante at sa laki ng education system natin, hindi ako naniniwala na dapat lahat tayo ay magtulong-tulong. All hands on deck, ika nga. So, yan naman, dahil nga personal na magkaibigan kami ni Senator Sani, magtutulungan kami sa mga pangangailangan niya. Nako, anyway. Maraming salamat po, Senator Sherwin. At Thank good you, luck, George. sa Maraming pagdinig salamat. ngayong Thank araw. you. Actually, Thank you, nalula thank you. kami, Senadora, doon sa lumabas na pera ni Mayor Alice. 27, no? 28. Ma'am, 28 billion sa isang pangalan lang po, ma'am. Anong nakapanayam ka namin, nabanggit mo sa amin na may relasyon itong ginagawa ninyo, natuklasan nyo na may relasyon ito doon sa mga previous Senate hearing, no? Ito bang Senate hearing na ito yung tungkol sa Pharmally, ma'am? Iyon na nga po yung lumabas na nitong nakaraang hearing namin. Kasi nung ni-raid yung Pogo sa Bamban, Tarlac, maraming papeles ng iba't iba pang mga Pogo ang natagpuan din doon. At yung isa doon ay yung Brick Hearts Technology Inc. Nung sinuri namin yung mga incorporators niyang Brick Hearts, isang pangalan ang nag-stand out. Nagngangalang Gerald Cruz. Pamilyar ang pangalan na to sa amin kasi si Gerald Cruz ay incorporator din ng Pharmally Biological Company Inc. Oo. And talaga, Sir Joel mismo thanks to the extensive Pharmally hearings led by the Blue Ribbon Committee sa ilalim ni dating Chair Sendic, alam natin na itong si Gerald Cruz, incorporator din ng isa pang kumpanyang nagngangalang Full Win. O, sino ang chairman ng Full Win? Si Michael Yang. But wait, there's more. Itong Pogo na Brick Hearts, ang email ay pareho din pala sa isang kumpanya naman na tinatawag na Sunway Technologies Inc. Pogo din po yan, kung saan ang sinasabing may-ari din ay si Michael Yang din. So yes, no, ang mahiwagang Michael Yang. Si Michael Yang na dating economic presidential advisor kay Duterte. Michael Yang na napakalapit sa dating Pangulo. So tila itong mga Pogo ay one big happy Pharmally, no? Family po, ma'am, family. Family. Tip of the iceberg. Ma'am, ito si Michael Yang. Yan din po yung pinapa-aresto ng Kamara sa dahil hindi uma-attend doon sa drugs hearing. Oo nga. Tama kayo, Miss Weng. Tama. Okay. Ma'am, ano ang relasyon dito? Kasi parang sinasabi ninyo, parang baka magduktong ito kay dating Pangulong Duterte. Well, yun na nga po. Kung mapatunayan po namin patuloy na kasangkot si Michael Yang dito pati sa iniimbestiga nating mga ugat ng problema natin sa Pogo, alam nga natin na dati siyang economic presidential advisor kay Duterte, napakalapit niya sa dating Pangulo. So, iniisip po namin, baka yung nabitin noon na investigasyon sa Pharmally na i-establish yung connection pati ni Duterte dyan, baka dito sa Pogo ay ma-establish po namin. Medyo lumalalim ito, ma'am. Parang baka sabihin naman ng taong bayan, parang hindi na ba matitigil, hindi mahihinto, parang walang period. Sa tingin nyo hanggang kailan patatakbo itong investigasyon po ng Senado? Well, mukhang marami-rami pang kabanata ang Pogo fiasco na ito. But hopefully, ilan na lamang hearing ay sa wakas maisasara na namin. Actually, itong misweng 4 na taong investigasyon ng Senate Committee on Women laban sa Pogo. Kasi nagsimula yan sa Pogo-related prostitution. Yes. Naging illegal recruitment and detention. Naging yung mahabang mga buwan sa Pastilla scam hanggang dumako dito sa bulto-bultong human trafficking, cyber scamming, money laundering, itong anggulo pa ng espionage at itong ang pagbenta at pagkasangkapan ng Filipino citizenship para bigyan ng legal cover ang Pogo at mga krimeng nakakabit dyan. Honestly, tuwing dati akala na namin patapos na ang investigasyon sa Pogo, may bagong
victim survivor na lalapit o may bagong whistleblower Ma'am. na magsusumbong na nanganganak ng problema itong POGO. Oh, lumitaw nga rin dito, Weng, yung ano yung 'di ba, yung pamimeke Oo. ng birth Yun. certificate, Correct. tapos para makakuha Human ng ano, trafficking, para lahat maging na. Yes. maging Filipino citizen, ano, dito po sa Santa Cruz, ano yan, Zamboanga Sa Davao del Sur. Davao del Sur pala. Oo. So, ma'am, ano pala doon? I think there's a flaw in our system, no? Kasi Yes. pagka nag-apply ka sa PSA, Weng, sabi say, ay wala ka record dito. Punta ka sa local civil registry. Doon ka kukuha. Doon ka kukuha. Yes. So, ang local civil registry, pagka kinurap mo yan, kung ano man ang inisyo niyan, Correct. syempre kukunin ng Tatanggapin. PSA. Yes. So, I think there's something wrong with our system. Not